Let's read the word of the Lord. High standards. Remember this, ha? Together? Go! Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Ruby ang gagamitin sa iyong mga tore. Batong maningning ang iyong pintuan. At sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Amen? Alright. Sabi mo nga sa katabi mo, ilabas mo yung ginto mo para kay Lord. Please be seated. More and more, we're becoming aware of what Christmas really is. And so it's not activities, although there are activities, pero pwede na kayong mag-say no dun sa napakarami nyong mga chat group, mga online Christmas party and all that. Focus muna ako sa gawain ni Lord talaga. Ha? Okay? Now, man can imagine a luxurious life and get it. Alright? Ganda po nung kanyang di ba? Ng kanyang kotse. Biro mo yung kotse niya, nilagyan pa niya ng mga diamante. Okay ba? Magkano kaya yan? At yung mga bahay na binabanggit ni Lord sa Bible, panlangit po yun, pero nai-imagine na ng mga tao. Gumagawa na sila ng mga ganyan, no? Mga panlangit na bahay, no? Pero ito, nagigiba, Aris. No? There must be a time that your house will be like this. Kasi pangarap pala ni Lord, dahil mayaman yung ating Ama sa Langit, yayaman ka rin. Lingunin mo nga yung katabi mo, sabi sa akin, parang nag-uumpisa ka na eh. Dumadami na po ang mayaman sa Pilipinas dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ha? Sino mag-aakala na si Manny Pacquiao na nagbubuhat lang ng mga, anong isda yun? Mga tuna, no? Doon sa pader, ay sa Dajangas nung araw ang tawag doon. Ngayon ay Jensen. So your imaginations is doable. When you imagine something, it is reachable. Kaya po ang Diyos, ang ginawa po sa kanila, sabi niya, yung pader nyo, lalagyan ko ng mamahaling bato. God is creating something in our imaginations. Pero bago po niyo sabihin yon, kailangan malaman nyo saan sila nang gagaling. Anong klaseng statement yun? Ba't ganun si Lord magsalita? Pwede po kayo ma-insulto kung tagaroon po kayo noong time na yun. Kasi po, they just came from captivity. Para po silang mga OFW, may mga baon-baon din po silang mga pera naman at mga ginto. Pero teka muna, ang dadatnan po nila ron, they have no idea what that is. Yun po ang ibig sabihin nung binasa natin kanina. Ano ba itong pangako na ito ng Diyos? Yung pader pa lang, lalagyan niya ng mga mamahaling bato. Wala nga pader. Okay? Saan po sila galing? Babylon. Okay? Tapos pauwi po sila dito sa kanilang bayan sa Jerusalem. Remember, the Mediterranean Sea, yan po talaga yan. Ha? Okay? Ilang beses po sila nagpabalik-balik na dyan. Lagi po silang, pagka naasar sa kanilang isang bayan, dudurugin po yung mga, papatayin po ang kawal, kukunin yung mga kabataan, papadala sila lahat doon sa Babylon. Okay? 70 years. Kung nagre-reklamo kayo, ang tagal naman ng pandemic, 2 years na. Sila, gano'n din po ang utak nila noon. Sabi niya, 1 year. Papalabasin din kami nito. 2 years. Papalabasin din. Nung nag-7 years na po, nag-10 years, 20 years, sabi niya, dito na tayo papanaw. Ano kaya kung next year, may virus pa rin. Or may virus na naman. Masyado naman pessimistic ang pastor dito. Pero po pwede pong hindi ganyan eh. Dapat po, mabubuhay tayo even if there is virus. Amen? So, gagawa na po tayo ng mga pamamaraan. Didiskarte na po tayo sa tulong ng Panginoon. So, maaari pong matagal. 70 years, naka-face mask po sila ron. Hindi. Walang pandemic doon. 7 years, alipin po sila ron. Trabaho po sila ng trabaho, pinapakain naman, pero ang trato ay alipin. So po pwede kaya na ang mga virus na yan, 70 years pa. Baka pwedeng ganun po ang concept nito. Okay? Matagal.
inip-inip, kapikon-pikon. Ang huling tanawin na nakita nila ay mga pader ng Babylonia. At magpapaalam na po sila pauwi at haharapin po nila ang post-Babylonian life. Okay? Yan po yung Isaiah 54 natin. At bigla nangako ang Diyos sa kanila. Pinaalala sa kanila, ganito kaganda yung original temple. Kaninong temple yun? Temple of Solomon. The very first temple that they have. Beautiful, in wide array of stones, in wood. Lahat po na mahuhusay sa mundo, kinuha na po nila. Okay? Pero ngayon po, papauwi po sila galing sa pagiging alipin, nawasak po yung templo ngayon. Ay, takot na takot po sila. Ano darat na natin doon? Baka umuusok pa. They will be starting from scratch. And what it means to have a life in ruins. Kasi po maganda na po ang buhay nila sa Babylon. All of a sudden, sabi nung hari, uwi na. Sige na. Masyado na kayong masikip dito sa amin. Pinauwi po sila. Maganda na po. Pwede na po sila mag-settle doon. Imagine, 70 years. They got used to it. They know the language, the culture. They have the income already. Kaya po parang bata kang ipapanganak, iiyak ka pala talaga eh. Biro mo, ang sarap-sarap ng buhay mo rito, bigla kang lalabas, iiyak ka talaga. Tapos papaluin ka pa ng doktor. Life in ruins. Kaya po may isang propeta, ano po sila yung sila Isaiah po, may mga contemporary prophets din po yan. Isa sa mga bumato tungkol sa pagpapatayo ng templo ay si Hageo. Sabi niya, tama ba yan na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay? Kasi po, ang inuna po nila, siyempre may dala po silang pera, di ba? Meron po silang mga connection, they built their homes. And so here's the prophet preaching to them. Sabi po, magaganda at maayos ang bahay nyo na, ngunit wasak naman ang aking bahay. Amen? Are you with me? Ibig sabihin po nito, binabato sa kanila ng Panginoon ang isang pananaw. Hindi pwedeng puro sarili. Amen? Sabihin nga natin sarili natin, hawakan natin puso natin. Sabihin natin, hindi pwede puro sarili kong damit ang bibiling ko sa Pasko. Hindi pwedeng puro sa pamilya. Titingnan mo rin, sino ang walang damit? Titingnan mo rin yung nasa paligid mo. Amen? Ganun pala mag-isip ang Diyos. Hindi pwedeng puro bahay nyo inaasikaso. Puro, ito may handaan ako. Teka mo na, meron bang iba? Walang handa? Teka mo na, shopping ka ng shopping. Yung iba ba, may pan-shopping? Na-enroll mo na naman yung anak mo. January, pasok ka na naman. Yung ibang anak ba? Bakit namin papakialaman yan? That's how God thinks. You have to be very concerned about the concerns of God. And God's concern is the poor, the gospel. Now, tapos, si Hageo, parang si Isaiah, meron ding ganitong mga pangungusap. Wika po niya, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. Doon sa nauna, kay Solomon. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So both Haggai and Isaiah is talking about the building of a new temple. Plus, of course, the building of the wall of Jerusalem. Wow! Ganun pala maging Christian. Amen? Ano pala maging isip? Meron akong bata, may mga anak ako, pero may simbata. Meron akong bahay, pero may simbahay na aasikasuhin, and we have to invest in that. Diba? Ang kasunod po niya, si Nehemiah. Pagdating po ni Nehemiah, sabi niya, sino po si Nehemiah? Taga-Babylon din po yan. Naiwan po siya. Hudyong-hudyo po yan. Pero naiwan siya because the king liked him very much. Ano po ang trabaho ni Nehemiah? Siya po ang taga-tikim nung alak ng hari. Parang si Robert, bago magkape si Robert, saka si Kuya Dado, ay titikman muna, baka mamatay, baka mapatay, baka malason. So may taga-tikim po yung hari, yun po ang trabaho ni Nehemiah. Pero all of a sudden, nawala po yung saya niya sa pagtatrabaho. Sabi niya, nag-uwian yung kababayan ko, nabalitaan ko, they are exposed to terrorists and bandits. And so I have to do something about it. So kinuha niya po lahat ng connection niya,
Kinausap niya yung hari, bigay mo nga ako ng permit. I will cut trees from the forest and I will bring it to Jerusalem. Amen? So nagtayo po siya. Ano po? Hindi na po templo yung kanya. Tinayo niya na po ang pader. Sabi ng mga tao, nagkapader? Only in 52 days. Grabe, ang bilis po nila magtrabaho. Yung isang kamay, merong dalang mga martilyo, panukat, mga pangsemento. Yung isa ay sibat. Sapagkat meron pong mga Tobias and Sanballat na nanggugulo po sa kanila, mga terorista. Now, pagka may mga ganong pangako, imagine, 70 years, from 586 to 516, patras po kasi sila, hanggang mag-0-0 po yan before Christ. Okay? Ayun po yung kanilang biyahe. Ang tawag po nila dyan ay, Fertile Crescent. Okay? I want you to read this with me, okay? I want you to read this very meditatively. Together, ready, go. Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahiyang dinanas mo nung iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. May mga lumaban siguro ng tatay, namatay yung asawa niya, byuda siya doon sa Babylon, 70 years. Yung iba, pinanganak dyan, yung iba, kinarga, kinilik, 1 year old, 2 years old, 3 years old, uuwi siya ngayon, 72, 73 years old, sabi niya, you live in shame. Pero pagdating dito sa bagong templo, yung bibihisan kong mga pader, sabi niya, malilimutan mo ang nakakahiyang pagka-Israelita. Natandaan niyo po ba na ang Pilipinas ay tinatawag na the sick man of Asia? Ang tawag po sa atin, the third world, di ba? Ngayon, medyo nahirapan po tayo pa rin. Pero mas nabibili niyo po yung gusto niyo ngayon, di ba? Nakalimutan mo na nung ikaw ay pumipila sa RCA. Alam niyo ba yung RCA? At ibig naalala mo yung RCA, Rice and Corn Administration, kasi po nung araw, sa hirap ng bigas, paghahaluin po yung bigas at mais, isasaing ng mga nanay namin. Nabutan ko yan, pero nakalimutan ko na yun. Ayoko nang alalahanin yun. Pipila ko. So, si nanay ko ay mataba. Papagod ako ron. Ikaw pumila ron. Pipila ko, no? These are some stories of difficulty. Yung lolo ko, kukwento sa akin, sundalo ako nung araw, nung panahon ng hapon. O ano nangyari, lolo? Sabi niya, nung panahon yon, umuulan, dadaan yung mga hapon, nagtatago kami, basang-basa ang damit namin, magdamag, kasi hindi umalis sa pwesto yung mga hapon. Basang-basa, natutulog. And so, all these difficulties, sabi niya, and your shame, malilimutan mo yun, papagandahin ko yung buhay mo. Amen? God can promise that, and He can do that to Israel and to you. And so, ang tanong ko po ngayon ay ito, ano ba ang mga paraan talaga? Kasi po baka makalimot po kayo kasi papayaman ang bansa natin, lalo na kung mananalo na si... Hindi. Okay? Baka po mamaya makalimot kayo, puro hanap buhay, puro trabaho, puro bahay. And yet, God wanted you to take part in His works. Amen? Tingnan mo, lingunin mo nga ulit yung katabi. Parang hindi kita nakikita. Paglinggo lang. So be filled with these words. Kasi po, 70 years as slaves, kailangan may mga pangako ka na kasi Diyos lang makapagpapaangat eh. Yung mga predicaments po natin sa buhay, si Lord lang makapagpapabago talaga nito. Ha? Amen? I want God's words. Pupunuin ko ng mga mahaling mga bato, ng mga onise, ng mga ginto, ang inyong mga pader. Now, dapat diligin pala ng salita ng Diyos ang pananampalataya. And so the next chapter, yung Isaiah 55 na po ito. Ito po yung today, di ba? Reflections today. Ganito po siya magbitaw ng salita. Gayun din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Sabi po ni Lord yan, ha? Ang mga ito ay hindi na babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kino-confirm ni Isaiah yung mga pinangako ng Diyos sa kanila. Dapat po pala, pag meron kang kine-claim kay Lord, ito prayer request ko, bahay, magandang negosyo, tuloy-tuloy ang income. Dapat po, dinidiligan pala ng Word of God yan. Amen? Ha? Sabihin mo nga sa sarili mo, hawakan mo yung puso mo ulit. No? Sabihin mo sa Kanya, Lord,
Magdi-devotions po ako para sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Amen? You have to hear God confirming every day. Ito na. Ito mga pangako ko. You will never get sick. You will never die in the pandemic. You would have to hear that. Nakakatuwa po, when I opened the Facebook this morning, pasensya na, nag-Facebook ko kanina. Merong mga kaibigan namin, nakikiramay kami. Tapos nilagay na po yung picture, nilagay na po. 1962, date of birth. Death, 2021, December 11, kahapon. Sabi ko, Lord, nakalusot ako. Ako yung 1962 eh. Pagka may mga namamatay na gano'n, di ba po pwedeng, bagamat hindi ka nagpapasalamat kasi siya nauna, hindi naman gano'n, ano? Sama mo naman. Pero yung bang, 1962, ako yun, kaedad ko yun. Pero nauna siya. Thank you, Lord, for extending my life. Because God has a promise to you every day. There is instruction and there is a promise. I will fulfill this. Amen? So magpadilig ka kay Lord. Kasi sabi niya, parang ulan, that's the earlier verses, sabi niya, parang ulan ang salita ng Diyos. Hindi babalik ng walang kabuluhan. May tutubunda mo. Yung munggo lalaki. Yung kamatis, maihinog. Because didiligan ko ito. That's the promise of the Lord to Israel and to the people of God. Amen? Ha? Saka manghihiram ng encouragement, ang Pinoy, hahataking ka pababa niyan. Sabihin mo lang na, mag-a-abroad ako. Ay, hindi bagay sa'yo. Patay na. Na-discourage ka na. Parang gusto ko na mag-asawa, yung pangit mong yan. Gaganon eh. Ayan ho ang Pinoy. Pero where we get yung dilig. Saan ka kukuha ng pandidilig? Magpadilig sa Panginoon araw-araw. Amen? Ha? Ganon. Now, ang galing nito eh. Ha? Nakahiga sa kanyang mga milon. The Word of God, yes, pero kailangan po, hinihingi na kay Lord yung anointing niya to prosper. Amen? Look at the words from Psalm 23. Sabi po niya, sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Is it only David? No. It is also people who believes in God. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa aking di magkukulang. I like that. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Awit 23:5-6. Amen? Ay, ang ganda sa Tagalog, sa English niya, na surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. I like that. There's an anointing to prosper. Kailan nangyari po yan? Nung mahirap pa po si David, may promise na ganyan si Lord sa kanya. Kaya naisulat niya to nung siya ay pinrosper na ni Lord. Remember all those striking verses that the Lord is giving you. I-post nyo po dun sa bagong bahay nyo kapag kayo ay nagpapatayo na. Amen? Ha? Bakit? Striking verse ko to, ha? Nag-inspire sa akin yun so that I would never give up. Munti ako mag-resign sa trabaho, pero I never did. Alright? Ha? Pakisabi nga sa taong ito na salamat doon sa milon na pinadala sa akin. Okay, now. It's not magic. Baka kala nyo, tsambahan niya tulad ng loto o huweteng. Ang laging hinahanap po ng Diyos, sisidlan. God is looking for a human vessel. Really? At si James, hindi lang siya sisidlan para sa kanyang pamilya, para sa church din. Papatayo na natin yung katedral natin, James. Ha? Ito mo, umuo na. Ayos. Just like King David. Sabi niya, dahil dito, si David po ito nagsasalita, magpapatayo sila ng templo at ng palasyo. Sabi niya, dahil dito sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo. As a king, he did that. Sa templo ng aking Diyos, tulad ng ginto. This is a matter of the past. Ha? Hindi, ito po yung sinirang templo. Pero I want you to know, merong gagamitin ng Diyos po pala when He wants to do something.
Sinikap ko magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos, tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong unise at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Now we understand the context. The original temple is filled with precious stones. And so the next temple need not be inferior. So ang Diyos mismo nagsabi, siguro pwede sila magsabi, di ba, okay na yan, pwedeng pang-squatter na lang ang templo natin. Okay na yan, mga tabla-tablang pinagtagpi-tagpi. Eh nakita ng Diyos kay Hagay, ang gaganda ng bahay nyo, marami kayong baon, pauwi, galing sa Babylonia, you too would have to do that to my house. Amen? Pero si David, alam nyo, hindi lang po pera ng Israel ang ginamit niya, pati personal niyang pera. He is a model. Sabi niya, hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito. Amen? Can you say this with me? Pati sarili kong pera, i-invest ko kay Lord. Baka mamaya, puro sa offering lang iniisip niya. Di ba, may offering naman. No. Ilabas natin lahat ito kasi gusto ng Panginoon Diyos, kasi your faith is tested by your personal gifts. Pasko, birthday ko to. Hindi naman niya birthday. Biro mo, ganito siya mag-isip. I bought myself a gift. Ay, Pasko. I bought myself a gift. Oh, Pasko na naman. I bought myself a gift. Excuse me? God blesses you. He gives you money. Not for you alone. Siyempre, ititreat mo rin yung sarili yung paminsan-minsan. Minsan may nakita akong kaibigan na nakipag-away sa isang butik nasa Lacoste kasi yung nabili niyang Lacoste may hilang sinulid. Hindi naman. Mahirap pagka puro sarili iniintindi, makipag-away ka sa isang sinulid. No? I like what Pastor Darwin said. He was here last Sunday. No? Last Sunday. He said this. Give God a gift suitable for the king. Amen? Dapat hari si Jesus. Ang regalo ko, teka muna, hindi pang lugaw, hindi pang sopas, amen? Okay din yun, Pero baka mamaya po, meron ka pang best na pwedeng ibigay, pasayahin natin yung ating mga pinaglilingkuran. Lalo na yung ating pong Christmas for Christ, amen? Alam ko, nabigla kayo noong Sunday, pero you have to keep on preparing this, Lord. I have to have a gift to the Lord. Okay, now, which is your standard? Si Lord pala, pag naghanda ng isang bahay niya, teka muna, merong jacuzzi, meron palang swimming pool, meron palang magarbong mga hardin at landscape. That thing is special. High standard. Si Lord na nagsabi, lalagyan ko mga pader pa lang, lalagyan ko ng mga mahaling bato. Okay? Now, meron pong isang aklat. Ang ganda po nito, bagong-bago po itong aklat na to, Break the Chains of Debt. Habang kinukwento ko sa inyo ito, siguro iiling-iling ka sa puso mo. Sabi niya, teka mo na, may utang ako, priority ko yun. Isa po sa pwedeng regalo ng Diyos sa buhay po ninyo is that I am from Nueva Ecija and I am debt-free. Amen? Amen? Pwede ba nating sabihin nyo? Declare nga po natin. Here, right here, where the Lord listens to us. Together? Ready? Go. I am from Nueva Ecija and I am debt-free. Walang conviction. Debt-free. Ulit. Debt-free. I am debt-free. Sa Tagalog, mas maganda. Ako, hindi na uutang at wala na akong utang. Pero bayaran mo muna. Baka mamaya, andito yung pinagkakautangan mo, ulo raw. It's time for believers to get out of debt in 2022. That's something. Amen? Oh, why not? Enjoy the freedom and peace of mind that God intended for you. Ano ba mga problema sa may utang? No more harassing calls from debt collectors. Nakadinig na po ako ng mga gano'n. Uupa pala ang isang bangko, yung credit card mo, uupa ng taga-singil. At tapos, iba po ang tono. Wala pong galang tulad nung sa bangko.
Pag hindi ka nagbayad, ipe-Facebook kita. Gumaganon po eh. No more fear from opening the mailbox. Ano ang laman nito? No more sleepless night spent full of worry. Yung ba, ang sarap matulog eh. Kasi, wala akong kaaway, wala rin maniningil, yeah? Yung ba maglalakad ka sa kalsada, yung papito-pito ka lang, ganyan? Hindi yung, andiyan kaya siya? Gano'n, hirap po nun, No more feeling helpless. No more FB embarrassment. Nanghihiya po yung mga tao sa Facebook. Pini-Facebook po tayo. Wala na yun. Amen? Mahina. I am that free. That's something that you should declare in your life. Kasi po, paghahandaan natin yung mga regalo natin kay Lord. Kasi po siya magpapalaya sa atin, so gaganti tayo. Imagine, dapat ma-hospital ka, ang laki po ng gastos ng mga mga kaibigan namin, sabi namin, yung isang kaibigan namin sa Cabanatuan, estudyante ko yung isa. Yung asawa niya na hospital, sabi niya, $250,000. Sabi ko, pastor ka, dami mong pera, ha? Hindi, daming tumulong lang, pero that's a lot. $250,000. Ito malupit. Yung anak naman niya sumunod. $250,000 din. Sabi niya, mamahaling kotse sana yun. And so if you have no expense just like that, there are reasons why you would have to give to the Lord. The air you breathe, hindi ka nakapang, anong tawag doon? Oxygen tank, di ba? You know how much is an oxygen tank per day in a hospital? 800 pesos per day. Mahirap po magastos talaga. Kaya maya titipirin mo. Sandali, patay muna natin, hinga muna ako. Third principle is the sowing and reaping principle. Mag-i-invest ako kay Lord kasi tiyak, tinuro ng Bible to aani pala ako. And so the question is, ano ba mga tinatanim ko sa buhay ko? Magsimula pong magtanim sa matabang lupa. Amen? Ang ganda ng ginagawa natin sa sa God's party. Imagine, magkakaroon ng simbahan doon, gusto ni Lord matuloy yon, pero you funded that. Amen? Maghanap na matatabang lupa. Mag-thank you kayo sa cell leader nyo. Yung nagmo-motivate sa inyo, nagda-drive sa inyo, gano'n. Thank you sa mga words of God. Tamang-tama ito. Yung mga gano'n, merong discouragement ka, tapos bigla kang binigyan ng talata. Mag-thank you ka. Balutan mo naman siya ng maganda-ganda itong Christmas. Amen? Now, think about that. Now, eto, grabe. Saan to? Sa Rizal po ito invest in your friends for their salvation. Mag-invest po tayo. Kahapon ba ito? Yeah. Hindi rin ako nakasipot. Kaya pag nakasipot po ako sa party po ninyo, medyo extra effort na po yun. Okay? Invest in friends. Ano pa ba yung inisnab ko kahapon? Hindi rin ako nakarating sa Gabaldon. Tama ba, Kuya Dado? Hindi rin ako nakarating? O nandun ako? Wala ako ron? Sabi ng abe. Masama ho ugali ng pastor ngayon, nangi-isnab-isnab na po, no? Okay. Ito, biro mo, sayang di ko nakakita to. Dami. Mga nanay. Now, gusto kong kwento lang sa inyo to. This is, hindi ko alam sino original to statement na to. Sabi niya, only dead fish go with the flow. Don't do that. That you're here in MCC, doing the things we do, and yet your heart is not here. Okay? Because you're dead in the Spirit. Kailangan po, ang unang-una talagang isipin nyo, nasa akin ba ang Holy Spirit? Nakapag-ministeryo ba siya? Binayaran ba ang aking mga kasalanan? Or else, lahat po ng binabanggit ko ito is something that is outside of your mind. Sarili lang kasi iniintindi ng isang taong wala kay Kristo. And yet, Jesus is not in your heart. Biro mo yun? Pero nandito ka sa church. Sige, silipin din kita minsan. Okay, sige, sama ako dyan. Okay. Makikikanta rin ako sa inyo pa minsan-minsan. You're just flowing with the flow. Dead fish do that. Not intentionally. Ano yung sabihin yan? Di mo You're in church, but just going with the flow.
Hindi ka talaga Christian, nandito ka lang. So, gusto po ng Panginoon talaga, pumasok siya sa puso mo and invade you. Hindi po pwedeng ikaw ang hari ng buhay. Ikaw lagi nasusunod. Ikaw nagdidikta kung anong gusto mo. Gusto ko to, gusto ko yon. No, look at this, ha? Paano malaman na hindi ka Christian? Nakikisabay ka lang. Natatangay ka lang sa agos. Wala kang hilig sa Word of God. Never would you open your Bible. You're not a Christian. You're not hungry. Why? You're not alive. Di mo isang bata, hindi po ang tawag po ng mga doktor diyan, sucking reflex. They love to suck. Bakit kailangan mabuhay siya? Madali pong makaramdam ng gutom eh. So if you don't have an appetite for the Word of God, no interest, asan ba yan? Yung preaching na yan, asan ba yan? By the way, pag binuboost po natin yung MC Shares Daily, we get lots of respondents. Ano? Ngayon po, pinapafocus ko na, dito lang within Nueva Ecija talaga. Okay? Kasi po, minsan may Cavite pang magre-respond, ang layo masyado, we could not reach anymore. Maliban lang kung taga-Cavite ka, ikaw ang papadala ko ron. Number 2, you're not a Christian, you're just going with the flow if you have no interest for the salvation of other people. Why? Because you're not saved yourself. Number 3, no distinction from the ungodly. Pareho lang. Uminom siya, inom ka rin. Nanigarilyo siya, nanigarilyo ka rin. Nagmura ka, dahil nagmumura siya, kinopya mo lang. No distinction. There must be an attitude of service and the fear of the Lord if you are not just flowing with the flow. Now, paano mo gusto mamatay? Ha? Nakalusot kasi kayo no? Alam niyo ba't nakalusot kayo? Hindi kayo namatay kasi po, sabi niya, kahit pa paano mamatay, huwag lang sa COVID. Biro mo yan? Bakit nga ba hindi? Kasi pag namatay po kayo sa COVID, hindi po kayo mapupuntahan sa ospital. Napansin niyo po ba yan? Hindi po kayo madadalaw Tapos po, yung mga kapitbahay niyo, hindi na po kayo matatanaw kasi susunugin po kayo agad. Alright? Pero mapili ka pa, pero ang dulo pala, kamatayan din. Okay. May tanong lang to This is how you should die. Paano kaya? Paano kaya talaga? Ito, pwede ba mag-suggest? Mamatay na nag-invest kay Lord. Amen? Palapakan po natin siya. This is our dream. I want to invest in God. I want to be remembered as that. Investor for God. Magandang lagay po sa mga lapida po natin yan. Amen? Mayroon po akong kilala nagpapagawa ng lapida. And so, look at this. Yung mga youth natin, wala namang mga pera yan. Pero ba't namimigay ng bigas? Tatakbo kaya si Bench? Ba't marami kayong pera? Naghanap po kayo ng sponsor. Ayan, isa pwedeng gawin yan. So, ang pagpapalain ni Lord yung sponsor. Pero yung nag-solicit din. Alright? Now, napansin ko sa Bible, pag nandito si Jesus, nung nandito siya, pag napunta po siya sa templo, tinitingnan niya yung mga nag-o-offering. Ganun ba si Jesus? Oo. Titingnan niya paano mag-offering. Can we read together? Ready, go. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay git na marami kaysa inihulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ibig sabihin po nito, hindi po amount ang tinitingnan ni Lord. It's the degree of your giving. Medyo nasaktan ka ba sa binibigay mo kay Lord? When there is an offering in the church, is your tithe being questioned by your heart? Or you freely give, you cheerfully give? Why am I campaigning like this? Hindi po dahil sa may pangangailangan po tayo. We don't have needs. We give to MCC offering time, not because MCC has needs, but we want to honor the Lord from the abundance, from the protection He has given you. Siguraduhin po natin na hindi kayo tumitingin, may pera pa naman siguro sila. Saka na ako magbibigay. Huwag po kayong gaganon. Sabi po ni Lord, ang tawag po niya sa tithes, first fruits. First fruits. Ibig sabihin, pag ikaw excited ka, itatabi ko kagad to. If you receive your envelope, itatabi ko kagad ito. Why? You want to honor God with your wealth. Not because the church is in need. Are you with me? Now, take a look at
how you're giving your grade. Gine-gradean po pala tayo ni Lord eh. Gusto ni Lord, pasang awa ka ba? Or you are in the honor roll in the giving in His perspective. No one has ever become poor by giving. Amen? No one. Tanungin niyo po yung mga generous. Ang naghihirap po talaga, yung mga kuripot po talaga. Sabi po ni Solomon yun. Sabi po ni Solomon, he who refreshes others will also be refreshed. But he who is stingy will always be found wanting. Ang God's party ay pagtatanim sa Diyos. Thank you for all your investment. Nakakatuwa po yung grupo po ng kabanatuan. Dumayo po sila rito. Sabi niya, give us 25 children. Yun lang po ang request nila. No? Ayaw nilang masyadong marami. Bibigyan nila ng regalo. Ano? Ang dami po nilang regalo. Ang daming pagkain. Okay? So think like that. Pero baka pag-isip ka na ganito, mayayaman naman yan mga yan. Mga businessman yan. Remember the widow's mite. You too can impress God with your gift. Nakatawa si Ate PB, di ba? Sabi sa akin ni Ate PB, pangalawa ko pa lang. Pangalawa pa lang, nagtuturo na kaagad. Ba't ba yung iba, hindi man lang makaisa? Okay? Bibigyan ka kaagad ng disciple mo, alagaan mo yan. Pag nag-absent si Ate PB, text mo ako, Ate Ella. Yan. Pero hindi lang po puro turo, may pakain din po. No? Amen? Palakpakan natin yung mga nag-God's party. Ayaw po natin ng tulad ng dati na puro activity, dapat po ma-connect sila kay Lord. I-connect kagad po sila sa start up your new life in Jesus. And then next week po, lahat mo nagdala, ang dami lang first timer, ano? Next week po, imimit ho sila uli. Wala nang pagkain. Ay, hindi, meron din siguro. Only by giving are you able to receive more than you already have. Di ba? Tandaan po nyo, sa hanap buhay natin, ang tinatanggap mo, yun lang pinagtrabahuhan mo. Pero pag nagbigay ka kay Lord, you receive more than you have. God bless you. Tayo po tayong lahat. Alright? Let's pray together. Hawakan natin ating mga puso. Kausapin natin si Lord. Lord, maramot ba ako sa iyo? Priority ba kita sa mga ari-arian ko, sa mga tinatangkilik ko? Excited ba ako magbigay? Ikaw lang nakapagbibigay ng grade sa akin. Sapagkat pinagalitan ang mga Israelita noong panahon ni Isaiah, panahon ni Hageo, inuuna ang sariling kapakanan. Nais ko po, Panginoon, is to seek first your kingdom and your righteousness, and then you will take charge of all my needs. I pray, Lord, that my brothers and sisters here will respond to our gift giving. In Jesus' name, amen. God bless you.